Ayun, hi uli. Ay, Grabe na, kamusta? sobrang Malakas ba ulan dyan? malakas. May ano nga, may warning nga yung internet ko na unstable daw eh. Kaya I think yan ata yung cause. Baka, yun ang mahirap. Okay, kamusta? Kamusta ang ano mo? Marami kang ano ngayon? Maraming kumukonsulta sa'yo? Medyo parang dumami. O, di maganda. Si galing Mentora yan? Yung galing sa Mentora, may mga nag-start pero parang di nila tinutuloy yung booking. So baka may kailangan pa akong i-improve or kausapin ko pa sila yung admin side. Kasi yung So, dati, puro discovery lang. oo, nakakaapat na akong discovery. Pero Nagsasabi wala. sila na gusto nilang tumuloy, pero I think hindi ko pa kasi natatry yung turo ni Mentor Cheska na dun mismo sa call magbabayad na sila. Kasi dati yung process was pinapasa pabalik sa admin. Kaya yun, I think this time pag makakuha ko ng bagong discovery call, Hmm, baka mo-close ka na on the actual call para tuloy-tuloy na. hmm, correct, Ayun. correct. Ayun. Kaya okay naman yung mga pinapagawa sa akin lately. Medyo mga ano lang, mga diretsong AI kaya parang hindi siya coaching na yung parang sa Ano? mentora na parang mindset na Oo. tinuturuan sila ng strategy. Oo, so talagang So, ikaw na ang pinapagawa. Mga gusto tam... nila yung mga done ah, for you. Eh, hindi naman tayo done for you sa mentora. So, hmm, yun yung, ayun. correct. So, gusto ko lang i-revisit So, natin, Mentor Joe, yung start natin para, kasi di ba dati dun sa training mo, we wanted to find yung parang idea ko na I brought up with you actually. Ako yung na, nag-bring up sa'yo was to get people to oo. actually, di ba, see for themselves dun mismo sa training kung ano yung tingin ng internet sa kanila, di ba? Mm, Yung as a personal brand. correct. Tapos, this is all while pinapasagot mo sila ng 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 audit. nung Parang audit. scorecard. Oo. So, so yung naisip ko doon, so before kasi nung yung parang bring up ko yun, yung mga ideas ko, meron pa akong hindi nakaaral ng time na yun. Pero ngayon, gumawa kasi ako ng parang full na app na nakapag-rabbit hole na ako dun sa... Ba, talaga? Oo. Oo, so medyo nabaliw na ako dun, na-excite na ako sa Ayos. pinaggagawa ko. So, eto siya actually medyo, let me Pucha. know lang yung, kasi di ba, ang bala ko dati na if you remember, Mm-mm. um, parang habang sumasagot sila, mag-create ng parang Google Slides talaga na Mm-mm. bago doon sa mga nandun sa training mo. So Mm-mm. parang may fresh na data doon. Tapos I was trying to experiment kung kaya ba siyang gawin lang dun sa yung mga subscriptions natin sa ChatGPT or Claude. Right now I'm using Claude kasi. Mm-mm. Hindi ko makuha na magawa siyang libre kasi parang kailangan talaga niyang tumawag dun sa server and parang magko-callback siya ng data kasi magse-search siya sa internet. Parang Mm-mm. ganun. So, meron talaga siyang service na gagawin for us. So, yung question ko, so far, tama ba yung ano? Kasi dito ko siya, ito yung inaaral ko pa, like, as in dati pa siya, na andito yung talk mo, yung reputation is currency talk mo. Mm-mm. Tapos, yung scorecards natin, parang kinonvert ko siya into something na hindi ito yung itsura ng scorecard mo, di ba? Mm-mm. Pero, parang kina-convert ko lang into something na maintindihan ng AI. And then, Mm-mm. nandito rin yung file mo for um, personal branding for content creators. So, parang medyo hinalo ko siya. So Mm-mm. far, Mentor Joe,
tama pa rin ba yung direction ko or totally away na siya Tama. from what you were thinking? No, Dun sa da- tama to, tama to. Pero meron ding ano yan, may isa pang second version. Kasi, okay, so sa Mentora, in-update ko yung profile ko. Um, Mm-mm. Kasi I'm not getting any inquiries. Pero even ngayon, kahit nung binago ko, wala pa rin ako inquiries. Pero parang ginawa ko mas broader and mas pang negosyo. Kasi di ba yung personal branding is more for mga owners, founders, etc. Mm-mm. Content creators, artists, politicians. So ginawa ko talagang ano na general marketing and branding for Mm. businesses. Ang ginawa ko Mm. muna. So, pero ngayon, outside of Mentora, okay din yung ginagawa natin ngayon. Kasi outside of Mentora, talagang ginagawa ko tong personal branding talks talaga, tsaka Oo nga workshops. eh, na kita ko yung iba mong post eh. Parang patok siya eh. Oo. So agree ka naman doon like so yung Yeah, oo. process gusto ko siyang i-demo sa iyo kasi nakaka-excite lang eh kasi yung process niya pagka-start pa lang ng so gagawin mo siya sa medyo start para bigyan natin Mm, ng time na mag-research yung AI. So mm, ipapa-answer pa rin natin yung AI dun sa 'di ba you had a Google form well mm, dun sa live event papel yung mm, gagamit natin pero I'm sure madali lang naman natin ilipat into a Google form yung in fact mm, baka meron ka na nga dyan eh Google form eh na mm, mag-auto score na rin hindi niya na parang ilalagay yung addition dun sa attendee, di ba? mm, So, yung score na yon kung ano man yung score niya, yan yung personal assessment niya dun sa brand niya. So, let's say it's a 46 or 54. Tapos, yun nga, in that form, maglalagay lang tayo ng, I'll build the form for you naman. Maglalagay tayo ng parang field where ilalagay nila yung social profile nila. So, kung okay. meron silang LinkedIn, kung meron silang mga Facebook, Instagram, Mm, para i-analyze nga ng AI yung score based pa rin dun sa metrics mo. Yung mm, ginawa mong metrics which are yung scorecard natin, 'di ba yung ah, ano yung ginagawa nila if mm, their Google presence is professional ba, if their LinkedIn profile clear and value focused ba, yung gano'n. yeah. So, yan yung parang idea ko, parang nasimulan ko naman na siya tapos yun nga lang over the course of the past few weeks na ano Bis, na sagasaan ako ng contest kasi nga oh, parang nag-ano kami, competition mode, nagkulong kami sa hotel eh. Nung kami, nice. Okay din yun ah. nung kami natulog kasi parang kami, nakakatuwa, hindi naman talaga ako ever naging developer pero na-empower talaga ako ngayon ng AI. Parang akala ko hindi ko kaya. Kasi meron So, naman akong nagko-code ka na rin? parang Galing ah. hindi yung ginagawa ng 'di ba yung naririnig mo yung vibe coding. So dahil na-empower tayo ng AI to build apps, Mm, yung ang kailangan mo talagang aralin is more of how to think like a manager mm, na parang alam mo lang dapat yung basics anong ginagawa, paano i-build yung app without necessarily writing it line by line. mm, So dati may mga na-imagine na ako na parang technical stuff pero hindi ko lang siya ma-implement kasi kumbaga mag-isa lang naman ako tapos hindi naman ako developer. Pero in the past 2 weeks kasi nag-develop pa ako ng ito nga, I'm not sure if this will be commercially viable for you pero bala ko rin siyang ibenta eh. Like, kung meron kang, kunyari nag-coach ka or nagtuturo ka or may talk ka, kung meron kang anything like a script na meron ka ng hinanda, sinulat mo na for your talk, yung script na yon kukunin ng AI natin, tapos i-analyze niya sentence per sentence kung ano yung magandang parang headline or photo na nandun. And mm, then gagawa na rin siya automatically ng slides. mm, So, so
hindi siya yung parang yung mga gumagawa ng slides ngayon na sila yung gumagawa ng everything for you. Ito, kino-customize niya para sa'yo. So, medyo may control ka dito compared dun sa ibang apps out there na parang susulat ka ng sentence tapos bahala siya sa buhay niya tapos bigla ka na lang may deck. Mm. Dito, I think ang pinaka-perfect dito is mga parang ganun, mga persons like you or mga course creator, mga coaches na alam na talaga nila yung gusto nilang sabihin. Meron na talaga silang parang sariling, alam mo yun, hindi sila parang nagde-depend kay AI na, uy, bigyan mo naman ako ng slides, may topic lang Mm. dito. Parang Mm. presenter lang. Dito, talagang thought leader, pang thought leader yung ano niya, yung Mm. application niya. Okay. It's a bit more parang involved kasi syempre, ikaw yung gagawa eh. Tapos ito yung how I see it, pang automate ng mga, if you have an online course, Mm. sasabihin mo na lang yung part mo, and then yung slides, gagawin niya based dun sa actual na personality mo, yung meron din Mm. siyang image prompt, gagawa siya ng mga images based dun sa gusto mong Okay. style. Ang galing lang eh. Okay yan, ah. Ano yan? Ikaw gumawa? Oo, ano na, nagulat niya ako na kaya pala siyang gawin. Puta, nagawa mo. As in, meron ka na ngayon? Oo, so gusto mo i-demo ko? Sige nga. Putik, ang galing yan, ah. So, ito, hanapin ko lang, ang daming files eh. So, Pero pina-IPO mo na yan. Ano. hindi pa kasi tinetest ko pa. No? May mga butas pa siya kasi, yun nga, sabi ko yung kailangan bayaran. So, fina-fund ko siya, ino-connect siya sa ibang services para maggawa ng video and Mm. image prompt Mm. in such a way na yun yung gusto kong style. So, Mm. hanapin ko lang mentor job. Pero, similar siya yun nga eh. Similar siya dun sa ginawa ko with you na hindi ako makahanap ng option na chat GPT lang na parang pang ano-ano lang. Mm. So, parang ganito. Ito, share ko siya. Dito, ito nakikita mong sheet right now, yung galing yan sa isang file. So, yung file ito, yung file na yan is yung inayos kong script. Kasi, di ba nagko-coach na ako, meron na akong nilalaunch na mga online course. So, may inayos akong script na galing lang dito itong Pre-Cell Engine script. So dito makita mo, Okay. let me tell you about the time I almost lost 100,000 peso project. So yan na yung sasabihin ko. Kasi yan yung opening ko. Tapos dito, ang ginawa niya, automatically, may ginawa siyang headline. Hindi ako nagsulat nito. Tapos nagsulat siya ng actual image prompt. So, kumbaga, Mm. yung lalabas dun sa slide, um, ganito siya. So, yan yung parang binigay sa akin. So, di ba? Style ko yan eh. Tapos Galing. hindi, talagang ano siya, mataas yung quality niya, yun, oh. Yeah, ganda. So, yun, yung medyo pinaghirapan ko siya. Like, for example, ito, um, meron dito, exhausted Filipino freelancer surrounded by multiple clients. Kasi di ba, kung ikaw yung gagawa ng presentation, mag-prompt ka every time, di ba, kaya namang gawin sa AI, di ba, na Mm. ChatGPT, create an image from. Kung ikaw yung gagawa niyan, ikaw mag-iisip ng prompt every slide, mababaliw ka kung mahaba yung presentation mo, di ba? Oo. So, and like ito, yung um, exhausted Filipino freelancer, kasi yung audience ko, mga Filipino freelancers, Mm. ang ginawa is, meron daw multiple project. Dito, medyo hindi perfect kasi hindi niya maintindihan like yung may refrigerator, may hindi yan, ano yan. Pero magaganda yung shots, pero di ba?
Oo, oo. Ito, ito, Iba. ito yung gusto ko eh. Ito yung parang part na to yung exhausted. So, nakukuha niya, parang without me writing each of the prompts, nakukuha niya. Tapos, ilalagay niya sa isang Google slide. So, yun din yung bala ko para sa'yo. Na-discover ko Mukhang na galing yung ah. way Sino of, yan? Si ChatGPT yan? O si um, Claude di, yan? dito, ang ginamit ko is Claude. So, parang Galing ito, ano? almost lost a 100,000 peso project. Lahat ng to, parang, ang gagawin ko na lang dito is, ika-crop ko na lang, pipilian ko na lang kung anong gusto ko. Di ba? So, di ba? Mm-mm. So, kung magpe-present ka ako ngayon, gagamitin ko lang yung presenter view, kunyari, di ba? Presenter view. So that, makikita ko na yung, ano, tas salita na lang ako. Tas, yun na yung, pwede ko na siyang either i-record or di ba? I-live presentation. Yan na yung sasabihin ko as in, yun na, like, may mga, ang nakikita ko ang problema nito is hindi niya pa kayang mag-ano ng mga abstract concept. Mm. So, hindi ko pa napaprompt siya ng maayos na in such a way na, kunyari, itong spoken part na to na sa baba, if you can read it, diba? Sabi ko doon na, let me tell you about the time I almost sold a 100,000 peso project because I quoted it. Ito yung time dati. Hindi pa ako marunong mag-price. So, pagka dito, yung discount, yung Filipino discount, may ganun tayo. Ang ginagawa niya parang may itong mga weird symbols. So, parang tinitrain ko pa siya na instead of focusing on abstract, parang doon na lang sa dun sa emotion ng person na dinidepict sa screen. So parang ito, at least we tell ourselves it's something, but deep down we know something's off. So, di ba? Ito, marami tayong magagamit dito. Like, dito sa shots na to, parang totally, ano siya. Tapos ito, years past, nothing changed. Ito, maganda. Di ba? Inano ko lang, sobrang nagulat ako dito, Mentor Joy, kasi kaya pala natin mag-prompt ng maramihan. Tapos, in-order lang natin yung picture sa online. Mm. Tapos, ibabalik sa atin, may mga options na hindi ako nag-ano ng isa lang kasi gusto ko apat para may option. Kasi, di ba, pagpipilian natin eh. Dahil photographer din ako, so yung visual, ano ko, more on cinematic din kasi, di ba, filmmaker din ako. So, medyo ganyan, like, ito, what if we are wrong? Di ba, pwede na, di ba? Like, ito, Pinoy na Pinoy, parang kamukha ni Drew Arellano eh. Oo nga. Konti. So, yan. Tapos, eto, okay na rin yung mga simple graphs na nadi-deploy niya. Pero, that's all coming from itong sinulat kong prompt. So, yung sinulat kong, ito. Mahaba siya. Nagulat nga ako na kaya na pala natin gawin yun. Like, for Claude ito, pero, ito, mega prompt ito. Mahaba siya, man. Pero yun nga, the reason why I'm sharing this with you, kasi baka nga, um, I wanted to get your idea din. Kasi ito yung sinasabi ko na may mga tinatawag siyang mga services online. Pero nagulat, marami itong version na, like, umabot ako ng parang 2 weeks writing this. Mm. Pero napagana ko siya, in the sense na, yan, kaya nilang, ako hindi ko nga maintindihan half of what's being said here, pero kapag kaniran natin to, um, provided na maayos naman yung sinulat mo na parang speech, gagawa siya ng ano, ng slides for you. Ano yan? Ikaw nagsulat ng mga yan? Ako yung nag-prompt, O pero ina-apply mo lang doon sa ano? ako pinagawa ko. So, version 34 na ata ako dito, kakasulat nito, pero Okay. excited ako na ano na parang may gumamit nito tapos test drive. Kasi may mga pinagamit na ako dito na ibang friends. Mm. Um, Kailangan pa niyang mag-work without the technical stuff kasi may kailangan ka pang gawin dito. Pero
literally nakaka-save siya ng weeks of work eh. Parang dun pa lang sa mga prompt, malaking bagay siya eh. So, yun nga, going back, Mentor Joe, tama no, like, may ano ka ba? May upcoming talk ka ba ulit na pwede natin siyang Meron, i-deploy? meron ako. Ano naman to? Medyo parang 3 days ito kasi may pre-brand audit. Merong iba brand audit ko yung company. Tapos after that, magpa-personal branding talk ako sa workshop. 2-day workshop dun sa mga sales team nila. Mm. So, malaki bagay Ano yung ano? Ano yung... yung ano, yung scorecard. Okay, so sige, i-map out natin, Mentor Joe, para ma magawa natin ng flow. Sige. So, Pretty much yung ginawa ko sa inyo, parang ganun din. Meron mm, lang pre-brand audit. May magiging 1 day lang na parang pre-workshop. mm. Pero ano yun? Ano yung itsura ng workshop na yun? Hindi naman kailangan ng ano doon, ng ng parang AI, dun sa part na yun. Hindi ko alam kung paano natin i-inject yung AI eh. Pero yung idea mo before yung scorecard, okay din yun. Mm. Ito pinapakita mo sa akin ngayon, ano to, di ba? Yung pag-create ng slides kasi ipa-prompt niya yung images, di ba? It was parang born out of my own pain point din kasi. Yeah. Kasi, although andyan na nga yung mga tools na yan, ang hirap naman na every slide gagawan mo ng ano, ng headline, gagawan mo pa ng prompt, magpo-post ka sa chat GPT. Hey chat GPT, create this image for me of a person ganito. And hihintayin mo, ikakopy mo, ipipaste mo, tapos parang hindi yan yung main work mo. Yung main work mo is mag-isip eh. Yeah. So, yun, dun talaga siya nanggaling yung genesis ng ano na yun. So, Nice. sige nga, eto. Mag-share screen uli ako para, ayan. So, i-map out natin yung third show. Okay, let me know if you see my screen, okay? Scene 1 nakalagay. Okay, so dito, so, how do you want your training to flow? Like, tama ba? Same pa rin yung version ng file na binigay mo sa akin before yung binigay mong parang yung yun dun sa event natin yung form na may mga Mm-mm. checklist dyan. Yes. Correct. Same pa rin. Mm-mm. So that ang mangyayari, inaano pa rin nila ngayon, di ba? Nag-a-add pa rin sila ng score nila, di ba? Mm-mm. Correct. Okay. And then, once ma-add, merong mga recommendations dun sa dulo where yung homework na pinapagawa. Mm-mm. How do you see that being? Kasi ngayon, parang ano siya eh. Yung experience namin, nandun siya, pero after ba ng event, nagpa-follow up ka ng outcome or hindi na masyado? Yung sa atin hindi, pero sa usual kong mga clients, talagang may continuous follow-up yan. Kasi Mm, ang ini-envision ko dyan after ng training, usually the clients get me as a marketing consultant talaga. mhm. Okay. Okay, so yan yung parang goal talaga na may retainer ka sa dulo, no? Correct. Okay. So sige, Yep. i-simplify na muna natin para may magamit ka kaagad. So basically, I Mm-mm. will use the same document na shinare mo dati. Tapos Mm-mm. similar siya dun sa dinemo ko sa'yo, wherein, so let's parang streamline yung process. When somebody inputs their information dun sa form, na yun na rin yung scorecard nila, di ba? Yung scorecard. It also doubles as a scorecard. Mm-mm. So this is the one that ipa-flash mo siya sa screen.
So, Mm-mm. gagawa tayo ng scorecard. And then, merong math na magra-run dun sa scorecard wherein i-a-add niya na yung score tapos yung description na you're doing great. Di ba meron ka dun Ah, 48, 54, yung parang mga ranges na yan. correct. I-add niya yan. And then, in the form, naglagay sila ng socials nila tapos yung name ng company or kung ano man yung pwede nilang i-add. Yung gagawin dito sa data na to, i-feed natin kay AI, gagawa siya ng audit na live so that yung output niya is Google Slides na andun yung mga participants. Yeah. So gagawa siya ng Parang ano na, naka-summarize na itong iba, 20 participants, ito yung score. Um, Tapos ano pang pwede natin ilagay doon? so we could make some parang general summary muna na so out of all of the 20 participants here today, Mm, um, parang 50% thought they were doing this, okay. pero mayroong may parang konting stats, may stats Uh, siya. I Magpapagawa tayo ng parang series of stats na lalabas na sa slide. So after analyzing yung data na yun, and then it will be followed by parang an ID of kung 20 man yung members doon, each individual member, so itong si person A, yung score niya 64 sa sarili, pero 42 lang pala siya online. mm, tama. So Yun. yun, para ikaw as a consultant, madidiin mo to na I can bring your score up to this. Mm, Parang ganyan. tama. So that in every one of your single talks, sobrang Mm, unique tapos sobrang may business intelligence kaagad sila pag-uwi nila mm. kung anong assignment nila. So yan, yan yung pwede nating gawin. Okay yan. Tama. Ikaw ba, Mentor Joe, meron ka pang gustong mag-appear dito sa slides? Mm. So, teka. Mm, ano ba pwede? So, brand score, brand audit. Kasi pag nagawa na natin yung prompt niyan, pwede ko nang we can use the same prompt to do, for example, may isa-set ako sa isa pang file, brand audit file naman siya. Okay. So, ang ginagawa ng brand audit file, so halimbawa ang questions doon, do you know what your company's branding is? Kasi ang gusto ko nang mangyari ngayon, di ba yung before, it was more for freelancers, di ba? So they don't report to anyone, wala silang corporate branding that they need to adhere to, di ba? Mhm. Um, so ngayon, hindi ko pala in-elevate, gumawa lang ako ng isa pang version na pang employees, pang empleyado, no? Yeah. So ito naman, ang mini-measure ko dyan is yung yung ability ng employee or yung kanyang brand loyalty to the company, no? Kasi at the end of the day, ang output na kailangan ko, gusto ko makita kung aligned ba yung corporate branding doon sa personal branding ng person. So it would be Okay. nice if we can come up with also a sort of parang analytics din na parang Mhm. based on the score, ito yung areas for improvement mo. Kung ang score mo mababa ka sa sa knowledge mo ng corporate branding pero mataas yung personal branding mo, then therefore ano yung recommendations?
Mas Mm. maganda naka-automate na yun kaysa yung iisa-isahin ko pa yun na, Ay, 'di ba? ah. Kasi kung Oo, 50 six. yun, Oo. para akong gumagawa ng ano talaga, grading, para akong teacher talaga na mag-grade ako isa-isa na okay, eto Mm. mataas, eto ang isa-isahin ko i-compute, 'di ba? So ang tedious nun. Alam ba, oh, eto ang score niya sa knowledge of the corporate branding is like this. Tapos sa personal branding like this. Tapos sa Mhm. ganito, isa-isahin ko yon. So bawat Oo. isang tao may dalawang score. And Mm. based on the permutation of nung dalawang score na yon, merong Mhm. na akibat na appropriate na recommendation, 'di ba? So matrabaho 'yun kung madami masyadong tao. Mm. It reminds me of ano, yung dati kasi nag-work ako sa Filipino Shell eh. Mm. Tapos ano, mahigpit kasi yung branding nila doon. Like kung Mm. magpo-post kami online, anywhere online, dapat yung version namin ng logo pare-parehas. may, Yan. may ganun. Oo, May, gan- totoo. may ganun Meron kami pa kasi, ano eh, di ba maraming logo si Shell over Shell. over the years. Yeah. Dapat pare-parehas kung magpo-post kami anything about Shell. Yeah. Tapos Kami may rin, mga fonts Caltex ako kami, galing mga eh. ganun. Okay. Oo nga. Yung sa story mo. So, So, medyo nagigets ko ng konti. So, bali mm, dito, the way I see it, it will be again parang form lang din na isuscore mm, natin. So, ang gagawin natin is i-average natin or kung ano man yung magandang metric. Isuscore mm, natin yung points nila. Tapos, kailangan ko yung ano mo, what I need from you is how you score, ano yung ginagamit mong framework mm, para masabi na, oh, this is what you need to improve. Need ko rin yeah. yung document na yun Oo. Meron para na. dun sa brand, Ginawa ko oo, kagabi. Oo. ayun. So that, yung output niya, pag sinagot again, we can bring them to a form ulit. Mm, Sasagutan lang nila. Tapos, ang output niya is, andun yung mga score nila. So, kung ilang percent dito sa corp, tapos ilang percent sa personal brand. Tapos, ang dulo is yung mga reco. mm, Yan. Tapos pwedeng ito yung ipa-follow up mo na assignment. mm, yeah. Okay, tama. Ganda. Nagawa natin ang ano yan. Tama yun. So, ang output ng talk ko, magkakaroon ng score bawat isa na Mhm. kanilang understanding of their corporate branding and then yung kanilang personal branding and based on the scores, Mhm. kasi they had to be aligned eh. Kailangan mataas ang score nila sa pareho. So, Mhm. meron kang recommendations. So, kung mababa ang corporate branding understanding nila, then there needs to be a refresher course for marketing. Mhm. Um, Tapos kung personal branding naman ang kulang nila, there needs to be a, a continuous training then on, for example, LinkedIn or Facebook or digital responsible social media postings or kung hindi naman imaging, saan sila mababa, 'di ba? Sa imaging Mhm. ba, sa itsura ba? So kailangan kasama lahat 'yun dun sa scorecard. Nasuskoran dun sa personal branding score. Tama. Mhm. Okay. Yun. Yung medyo, kumbaga, dito sa phase kasi ng pagbibuild ko, hindi ko pa siya nalalagyan masyado ng design. So, ang pwede ko pang i-develop down the line actually is na yun nga, yung slides na gagawin kasi di ba ikaw very particular ka dun sa branding, yung itsura Mm, ng mga output mo. correct. May way kasi actually na research ko na yung way, hindi ko pa na-implement. May way na paggawa ng slide, talagang tailor-made na siya for you. Na, alam mo yun, like, even yung form, ano ba yung mga ginagamit yung mga forms dyan when you're doing your client work? Are you using ba things like Typeform, Google Form, or may mga custom ba kayong ginagamit na apps for your, ano?
Ano ba yung For usual? for what? For creating slides or For your ano, yung mga ganito, nagko-collect kayo ng information before going to the company. Dun, wala? dun, Nakaano lang ako. Nagchat-chat GPT lang ako. Tsaka ano lang, utak lang. Walang mm, mga forms at all. okay, sige, sige. So, open ka dun, Mentor Joe, sa ano, like, yung gagawin natin dito. Oo, open na open kahit saan. Oo. Okay. So Ito nga ako nagkaroon ng idea nung nilatag mo ng ganito visually. mm, So, mas lalo ko na-appreciate na, okay, oo nga, bukod sa it makes sense, it also makes my whole workshop more oo, engaging, more interactive kasi parang nare-realize ko, okay to, may results agad, walang downtime, easy to compute, tapos makikita nila doon sa slides, nakakompute agad na parang, o sige, mm, after nyo mag-fill up itong Google form na to, automatic, it will already create a slide for me. Para kang may ano pare, para kang may tawag dito, yung may dashboard ka same day, agad. may same Oo, day same day edit ng edit. video. Oo, di ba? Pwede. Oo. Kasi kaya ko siya naisip kasi ang ganda ng turo mo dun eh. Tapos, ma-improve siya parang by magnitude of parang several times kasi yun na nga yung tinuturo tapos nandun na yung feeling nila. What Mm-mm. if, di ba? What if Yeah, malaman nila kaagad what they need to do? Para when they yeah, leave the training, eto na yeah. pala eh, parang may ano na pala, may assignment. Correct, correct. Okay ako dyan. Okay ako dyan. Sige. So, let me work on it for the rest of the week kasi sakto ngayong week medyo nagpahinga muna ako ng konti para hindi Nice. na masyadong ano. Okay, baka. Tapos, i-demo, ano natin, i-test natin with your team, Okay. ipapaano natin so that may form tapos i-demo ko how to use it. Kasi right now, hindi siya nag exist as a standalone app na meron kang ida-download tapos i-install sa computer mo. Oo. You're still basically, pwede naman akong umabot dun, pero just as a parang ano ba, something that we could use Yeah. na parang minimum viable product natin. Mm. Something na i-demo ko, i-record ko, and then when you use it, ay, i-follow mo lang yung, magpipindot-pindot ka lang din actually, pero what it will look like, gagamit tayo ng several apps. So, Mm. meron kang ika-copy-paste. Ganun yung process ko as of now kasi, Mm. yun nga, admittedly, wala pa ako dun sa stage where kaya kong i-package yung code into a software na pag dinownload mo, yun na yun. Mm. Pag, di ba, install. Andun ako sa parang, marami siyang business intelligence na kaya nating gawin kasi naka-customize talaga siya for your brand. Pero, like what you said, kung naka-IP na ba siya or something like that, hindi pa siya nakalock na I'm working on a trust basis lang talaga dito muna. Mm. Okay. Hmm. Pero Sige. yun, bala ko yun i-ano, dalhin. May questions ka ba? Like how you want it to parang i-verify ko yung mga ano, yung binigay mo sa akin na mga files kasi para sure tayo na yun pa rin yung version na gagamitin natin. So yung sinend mo kasi sa akin dati, um, eto pa din ba? So, ito. Yan pa rin siya no? Yung rep management, scorecards and worksheets, tapos Yeah. reputation is currency. Yeah. Hindi ka nagbago ng version, wala kang in-update dito sa scorecards. Meron akong bago. Isi-send ko sa iyo. Teka. Yun na lang para, Meron akong bagong kliyente, ginawan ko ng separate. Pero halos pareho lang. Pero mm, may pre-audit lang siya. okay. Sige, para magawa ko lang. Tapos, meron ka bang sinet aside dito like, na budget dito, Mentor Joe, like, kasi dito like I said kanina, hindi siya natin makukuhang, like I tried to make parang look for free tools. Yung Oo. dun sa akin lang I'm just gonna give you context. Dun sa ginawa kong dinevelop ko, medyo
parang each time I run the script, so it's an app script basically. It's a series of automations na they work parang sunod-sunod. Each time I run it, parang pumapalo siya ng parang 2,000 plus dahil dun sa wino-workout niya pa yung sa ano, dun sa server. May meron siyang binabayaran dun eh. Ikaw ba, Okay. anong personal na parang gusto mong i-allot for this one? Balitaan mo lang ako. Tapos tignan natin. Oo, sige, sige. So, I'll tell you if we will proceed or not. oo. Kasi may, feeling ko dito mas mura siya kasi hindi naman tayo magtatawag ng mga images ng mga prompt. Hindi naman tayo mag-uot. Parang math lang naman ang gagawin natin, more or Oo. less. Yeah. Okay. Okay. Sige. Okay, very good yan. Ayos na, excited ako, Mr. John. Kaya nga eh, ako rin eh, bigla ako na-excite. Oo nga, no, dami palang pwedeng gawin ha. Okay. Oo, tapos i-test natin sa team. So, itong pre-audit toolkit branding, tapos yung brand audit framework, how is this different from the scorecard? Okay. Good question. Yung scorecard, okay, itong pinadala ko sa iyo ngayon, Mhm. ito na yung, ano na siya, it's a workshop na siya that connects your, ito na, personal branding and yung pang-empleyado to. In Mhm. other words, yung mga before na sinend ko sa iyo, pang personal talaga yon. So, Mhm. ano talaga yon, mga pang freelancers, pang as in ano, non-employees. Etong sinend Mhm. ko sa iyo ngayon, employees to kasi employers ang output nito for mga etong training na to, ang output nito is supposedly to make your employees more productive. uh, Syempre, more productive and also more brand loyal. Mhm. Kasi the more brand, ang premise ko dito, the higher your brand loyalty score is, the more productive you will be. Kasi 'di ba, mas may ano ka, mas may concern ka, mas may malasakit ka, mas so yun yung pinaka ano ko, very intangible, hindi ako sales trainer, very intangible, pero meron siyang score, 'di ba? You make it a little bit more tangible for the employers to see na okay, pag tumataas pala yung kanilang confidence through personal branding, tapos tumataas din yung brand understanding nila, tumataas din yung brand loyalty nila. Pag tumaas yung brand loyalty nila, tumataas yung productivity nila. So yun, ito yun. Ito yung mga last three files na sinend ko sa iyo. Yan yung pinaka-framework. Yung huling-huli, Mhm. which is yung personal branding Personal branding. consultancy curriculum, ito yung total curriculum ko. So ano na siya, talagang ah, summary na ito ng madaming modules. So kaya kong hati-hati niya modules na yan, pero yan na yung pinaka ano na, summary ng total curriculum ko. So, bale, yung document na yan, more of ano siya, parang backbone ng tinuturo mo para Yes. mag-reflect siya dyan sa loob Yes, ng mga correct. ano natin. Mm. Okay, so yeah, magandang context nga yun. So, hihiwalay ko siya. Personal branding yung first three files. So, nasa personal branding si reputation is currency, scorecard, and worksheets. Pati si personal branding for content creators. Mm. Okay, and then, so I want to summarize lang, Mentor Jojo. Ito si Brand Audit Framework, Pre-Audit Toolkit. This is for yung other segment na gagawin mo for employees naman to make sure na aligned sila sa company or sa brand nila that they're working for Correct. in so that dahil aligned sila mas alam mo yun because there's alignment mas masaya sila sa work. A happier Yes. workforce is a more productive workforce. Sabi mo hindi They siya become more tangible. productive. And therefore, kung masaya sila magtrabaho doon and aligned din sila sa brand, it follows na and is proven naman talaga na a happier workforce, 'di ba? Mas Mm.
mababa yung attrition rate. Mas mataas yung level Yes, nila ng parang ownership and responsibility kung correct. not only when something goes right, but also kung meron silang, 'di ba, something goes wrong, they take ownership. So, marami talaga siyang benefits. Correct. Sige, sige. So, alin dito yung priority natin, Mentor Joe, sa dalawang ito? Etong huli. Kasi meron na akong talk niyan by second week. First week or second week of August? Second week of August. Mhm. Mm. Okay. So, similar lang naman ang mangyayari na may scorecard din sila. Mm-mm. So, yung Meron. scorecard nila, is that coming from the personal branding na file or meron ka pang ibang ginawang scorecard na parang questionnaire? Sesend ko sa iyo. Meron din. Meron na rin akong Ayun, ginawa yun. niyan. So, inaayos ko lang ngayon. Pero nagawa ko na kagabi. Ayusin ko lang. Hmm. Yung scorecard ha. Pero Oo. basically, itong sinend ko sa iyo ngayon, halos nandyan naman na yan. Medyo kompleto rin. Ito yung brand audit framework. Yan. Yan nandyan sa loob. Nandyan sa loob yan. Oo. Okay. And pinabuksan ko lang siya. Brand audit framework. Nandito yung brand pride survey. Ito yung sinasabi mo. Mm-mm. Asan dito yung parang, Yung scores, ay yung oo. questionnaires, wala I pa. Yun mean, yung send ko sa inyo. Ayusin ko lang. okay. Yun yung send ko sa iyo ngayon. Tapos, output. Ito yung brand pride scorecard. Like, kung ano yung score nila, ano yung recommendation mo, parang yung mga scale na ginawa mo dati dun sa personal branding. Mm-mm. Yes. Yun. Okay. Yan. Ayan. Tapos pag may nakita ka pang butas na tingin mo pwede kong idagdag, sabihan mo, balita ako. Sige. Ano yun natin? Kasi ang gagawin ko actually right now, may titest lang ako na, kasi may ginawa akong code before na feeling ko pwede kong i-repurpose for this one. Kasi ganun nga eh. Yun naman, lead scoring siya for Mm. freelancers. So, sa atin may scoring din. So, baka kukunin ko yung aspect nun and gagamitin ko yung ibang parts ng sinend mo yung sa personal brand. Pero right now, I'm seeing here na dito sa dulo, parang ano siya, no? Di ba dalawa ang i-compare natin? Will it be the same ba? Di ba syempre iba yung brand details, yung brand, di ba yung ID ng DNA ng company. Mag-iiba-iba siya every time, di ba? Yes. Meron ka Hindi, ba pero niya ito mini-measure lang naman natin brand loyalty. so ano yung Ang dun sa mini-measure ko pala dito, una, brand knowledge. Una. Kasi mm, madaming empleyado, hindi naman nila naintindihan ano pala, hindi nila alam kung ano yung brand identity ng kumpanya nila, hindi nila alam kung ano yung brand vision, gano'n. Una, brand knowledge. Second, brand loyalty. So, mm, natin malaman yun kung super loyal ba to sa... Kasi yung, like yun, kaya kailangan ng AI doon
pwede mong i-measure yung brand, may part ng brand loyalty na may measurable. Halimbawa, for example, how many times the person posted on LinkedIn about mentioning yung company niya. Tapos Mm. yung medyo may sentiment analysis din kung Yeah. nagra-rant ba siya. Nakikita ba sa Facebook na nagra-rant siya tungkol sa kumpanya niya o di ba bawas yon sa kanyang brand loyalty score, di ba? Okay. So you mean to say, si AI ang gagawa nun behind the scenes kasi, Kaya ba yun? Kasi 'di ba doon actually naisip ko lang yun doon sa minention mo na mm, halimbawa sa personal branding, merong part of the score aside from my scorecard, merong score based on their social media pages, 'di ba? Like ano yung mm, reputation nila sa ano nila, sa social media nila or kung pag ginugol mo ba lumalabas yung pangalan nila, may score din yun, 'di ba? mm. Oo, like, to some extent, wow. Nagbago na yung ano ko. Di ba naalala mo yung dati na nasa filmmaking ako dati yung freelancing? Oo. Oh. Nagbago na yung Google ko, nag-assignment ako sa'yo eh. Oh, 'di ba? AI marketing na ako. Oh. 'Di ba? At saka ano yan, top search, galing ah. Top, kasi maraming Dennis Abad sa mundo. Merong iba na ito, si Dennis Abad TV, tsaka si Dennis Abad na San Diego. Writer yan eh. At Okay. least ako yung nandyan. Oo Nakikita nga, ang yung... galing nga eh. Tapos ito, ako rin nata to. Ayan, ako to. Pero filmmaking ko pa to ng mga sulat dati eh. Ayan, itong iba, yung mga sinasabi ko yung mga Jimenez, yung mga... Yan yung ibang Dennis Abad. Kailangan ko pang ayusin, pero at least kahit pa paano na nasa first na sa ranking. Mm. Kumbaga, sa mga Dennis Abad sa mundo, ako na yung unang LinkedIn na result. Tapos yung iba, um, yung Dennis Abad 77, ganun. Yeah. So sige, so bale, dun sa brand knowledge, yung file na yun yung variable. Pero Oo. yung brand loyalty, yung mga questions dun, yun yung pwede nating, like, yung nakita natin dito sa file na Mm. how they, iba yung tanong doon is how often they post, yung mga ganun. Yung question mo naman kung makikita yung mga rant nila, yung mga negative nilang comments, like, tama ka doon yung sa sentiment analysis. It used to be a really hard thing to do dati, yung Mm. sentiment. Mahirap yun kasi parang social listening yun eh. Oo. So, hindi ako makapag-promise pero gusto kong i-test yung tanong mo kung pwede ba siyang lumabas kagad sa result. Yun nga lang, Oo. ay titignan ko kasi valuable yun na info eh para makita mo talaga yung score kasi yung iba, syempre, they might be saying na okay, loyal ako, sobrang I love this company pero outwardly pala di ba, nagba-badmouth pala sila sa company nila, may mga Oo. reklamo pala sila. So, oo nga, parang nga lang, Di, itatry. May tsaka, naisip ako na way, pero feeling ko may mga tools na ngayon na kaya niyang kitkitin yung, lalo na pagka may social posts. di ba? So, oo, yung history. Naisip ko para ang ganda lang din nun kasi tapos you don't parang you don't hindi mo isi-single out kung sino man yung halimbawa nag-rant talaga ganon. Kasi ngayon usually yung HR ang intervention is to parang minamarkahan eh. Parang, tangin na, binabadmouth mo kami O tayo, dayari ka, hindi ka mapopromote, etc. Instead of, di ba, marking those employees, okay nga eh. Now you know who has a very low brand pride score, then that's where you actually do interventions, di ba? Um, you try to win them back instead of winning them out, di Mm. ba? So, yan. Okay yun Okay. ah. Nakaisip ako ng mga ano ko win them back instead of Back instead of winning them winning out. you out. Di ba?
Branding na branding. On point. Ah. Di ba? Oh. Kasi minsan pagka tangin na bad trip, sakit na sa ulo yan. I-win out na natin yan. Ano Mm. na, ease out. Hanap tayo ng paraan matanggal. Replacement. Yung Mm. pagtatanggal mo sa tao, may expense din yan eh. Mahirap You pay a mag-train ng separation pay, you have to tagal. pay. Magre-redundant ka pa. Kung hindi redundant, you just have to wait until makatatlong cycle siya ng performance review. Puta, Mm. tagal nun. Di ba? So at least while you're waiting for this person, whether you are gonna ease the person out or win them back, di ba? Well, try to win them back. Mas mga ano nga yun, mas magandang strategy yun. Kasi na hindi naman sa na-experience ko yung parang yung ganong situation pero negative energy kasi yung ano eh parang i-ease them out pa eh Oo. makaapekto pa siya Oo, ng tsaka ano moral pa yan, minsan. while the person is still with you, syempre, non-productive, you're paying the person pero non-productive. Ang daming Tapos nang ano repercussions. siya nang bring down din siya ng emotions Magsasalita pa ng yan sa iba. ibang tao na, we, tayo na, bad trip dito, huwag kayong mag-apply dito, bad trip dito, or even yung mga colleagues niya, sabihin niya, alam mo yun, gagawa pala, ano, ay nako, masaya pa ba kayo rito? Hindi naman, alam mo yun, it creates a lot of conundrum. So, Yun nga. okay na, I mean, yun, that's what I wanted to solve. Sige, sige, i-try natin na ano yun yung query na to para kasi to some extent so yung theory ko pagka nandun sa training data ng LLM. So, kumbaga, whatever we use, may mga nuance yan eh. Like, if it's ChatGPT or si Claude or kung si Meta man. Kung socials yung, like, may kanya-kanya. Like, for example, si Meta or si Facebook. Kapag ginamit mo siguro si Llama, yung ginagamit niya ng AI, kaya niya sigurong mag-crawl ng papuntang past, di ba? Kaya niya Mm. siguro. Kasi malamang may record sila niyan lahat ng mga sinabi ng mga tao. Mm. So, pero si ChatGPT, hindi close naman yung system nila. Hindi Mm. niya kayang i-log in tapos, di ba, mag maghahanap siya, magcrawl. Same Mm. as si Claude, hindi niya kayang buksan yung mga pages ng LinkedIn ng mga tao tapos i-analyze lahat ng post. Pero like for example, si Elon Musk, 'di ba, silang gumawa ng Grok, silang gumawa ng deep research doon. Mm. Eh sila din may-ari ng Twitter. So, yung data ng Twitter, andun yan sa kanilang di ba, they own that data eh. So, they can freely search inside. So, yun yung nakikita ko na possible way Mm. na baka ma-enable yung sabi mo like baka maging totoo yun pero it's more of na hindi siya kaya siya as long as may access kung ma-access natin yung past ng isang system so Mm. whether it be on LinkedIn on X or Twitter or on Facebook kung saan man sila nag-post dati kung si Google naman kaya nila to some degree like 'di ba kasi Google is matagal na talaga sila nag nag-crawl ng mga website. Data mine. Mm. Oh, ang hindi lang nila kayang gawin is mag-login. Yun yung Mm. yun yung ano, parang nakikita ko. Pero kung may trace na nasa labas lang ng mga platform na yon, I think makakagip natin yon So, to some degree. May so long konting as naka-public yung mm. profile, I So think sa Reddit, makukulong. kunyari may Reddit tapos may clue doon na let's say makita doon na nag-match yung user ID niya dun sa naka-record sa kanya somewhere na may public info din. So, pwedeng magawa ng analysis na, okay, itong user na to, hindi niya ginawang incognito yung Reddit account niya. Talaga. Yeah. Yun, kasi ako nakapag-test na ako sa Reddit eh. Nakukuha ko talaga yung verbatim na sinasabi ng mga tao doon. So, Mm.
nagagamit ko si Claude or si Perplexity para i-crawl lahat ng mga pain point ng audience ko ng bibili ng product ko. So, sobrang ano siya, sobrang tagus talaga siya to the bone. Mm. Kasi, yun talaga sinabi nila dun sa Reddit eh. So, yun. Sige, sige, Mentor Joe. I'll ask more questions para kung anong maisip ko. Pero so far, right now, unahin ko muna itong, yung for employees Yung na, sige. so that i-demo ko siya and maybe we need another call. Most likely, siguro next week Okay. kung meron akong working demo. Okay. Para mukhang Tuesday ulit, no, 2 p.m. kasi parang Okay. Okay. ito yung medyo okay na schedule for me. Okay, Okay. any other questions ba, Mentor Joe? Wala naman na. Meron lang ako sigurong, may isa akong itatanong. Mhm. I'm not sure if you're the right person to ask, pero Mhm. I'll ask it anyway para then if you can lead me to the right people to do it, then so be it. Kung ikaw kung ikaw kaya mo din, ikaw. Okay, so meron akong friends dito who have been in the service providing business for a very long time. Parents Mhm. pa nila. So when you say service providing, ano yan, cleaners or Mhm. factory workers, etc. So manpower, no? So and then hinar nila ako to do their marketing plan. I said, so B2B sila, di ba? So ang kausap nila mga kumpanya. Sabi ko, before they had the intention to do a retail version of it, so B2C. So para siyang Ninja Made. So talagang, di ba nung pandemic, nauso yung mga cleaners eh, di ba? Yung sanitations, cleaners, gano'n. So sabi ko, it still makes sense to do it na commercially, pero let's offer concierge services. Mm. So, hindi na lang cleaning. Pati ano kasama na, 'di ba? Like ako, for example, tagal ko nang walang maid. Ang hirap maghanap ng maid ngayon eh. Tama. Kami So, rin ang eh. gusto ko na lang maghanap ng yung daily pupunta lang sa bahay, maglilinis. Tapos bago Mhm. umalis, magluluto, uwi na. May ganun kami. So, talagang daily services lang. Or halimbawa, for condo dwellers, walk the dog, Mm. or Mm. buy medicine, or grocery shopping instead ng Pikaru. Kasi Pikaru, hindi mo naman nakakausap eh. Ite-text mo lang eh. Eto, pupunta sa bahay mo, sabi mo, eto gusto ko ganito kalaking kamatis, ganito kalaking sibuyas, puti, pula, whatever. Tapos mag-grocery for you. Mm. So, diniscuss ko siya doon sa kaibigan ko na ay yung tao ko rito sa events. Sabi niya, may ganyan, she lived in Australia. Sabi niya, may Oo. ganyan-ganyan sa Australia. Oo, Ang may tawag, ganyan din sa US. Marami akong nakitang ganun service eh. oo. So, eto, share ko ha. Kaya, kita mo? Mm. So, Oh Tom, yeah. task, I wanna do something like this dito sa Pilipinas. So, web lang to eh, web app lang eh. Hindi naman Mm. talaga app siya eh. Mm. So, okay na ako sa web app lang muna. Hindi pa Yeah. really expensive. Pero tingnan mo, post a task. So, kalma, meron kang task, kalma, walk the dog. Tapos kung saang area ka, and then, para Mm. siyang grab. And then, Yeah. someone who applied as a tasker will Mhm. see it. Oh, ito daw, walk the dog, 500 pesos. Okay Mm. to. Total, andyan ako sa area na yan mamaya. Ite-take ko. Mm. So, Marami yan actually, Mentor Joy. Yung idea na yan, parang yun nga, nagsimula siya sa pandemic and then several markets have implemented it. So parang TaskRabbit, isa yan. Si Handy, si Job Next Door, parang in the area palagi nice. in the area palagi. Tapos I think meron yung sakto yung nakwento mo yan. May ginawa kaming ganyan wherein for naman outpatient na care. Kasi meron akong Oh, friend na
na parang developer siya. Ang ginagawa niya is, 'di ba yung mga nurses naman, ang lilit ng sahod dun sa mga ospital tas hindi sila 'di ba, Hindi palaging sila brain drain makapag-abroad. tayo, eh. Pipilitan sila mag-abroad. So, meron din talagang growing demand for outpatient care like yung mga elderly Oo. lang na Oo. gusto ng Oo. tulong. Oo, So, correct. yun yung ano namin, ang pangalan namin naman, NARS, N-A-R-S, NARS. Oh, yun. May pangalan ng nurse ng ano ah. Mm. Makeup ba yun? Oh, pero alam mo na, parang hindi siya ganun katanda pa, wala pa siyang 2 years old, eh. Ang ginagawa namin ngayon, may mga pumapasok na mga clients. Pero yun nga, ano pa rin siya, parang fledgling kasi kailangan pa namin mag-grow ng mga totoong nurse. So, Hmm. dalawa ang parang growth verticals namin. Yeah. Growing the population of totoong nurse na gustong sumali. Yeah. Yung may demand, medyo okay sila eh. Pero yung mga legit na registered nurse, doon kami nagsastruggle na mapasali sila kasi Correct. abroad yung tingin nila eh. Hmm. Pero, Kami, yung eto, idea mo, ano yung siya? sa akin, tingin ko, hindi ako magkakaproblema sa Mm. supply kasi nga, they've been doing it for years. So, meron na talaga silang Tingin ko kung service ikaw yung provider. magmamanage ng marketing, kasi lahat ng mga Ako, apps na yan, kaya siyang i-code. Ang problema niya is paano i-run ng day to day. Kasi medyo nakakapagod siya eh, to organize yung kalaban kasi namin dyan, yung mga reklamo, meron kami dating naging client na um, nurse naman siya, nagpaalaga ng baby. mm, So, first time mother siya. shit, ang Tapos hirap yan. nagkataon na yung nurse na napadala namin doon, 'di ba, yung baby naman talaga masakitin, immune system mahina, 'di ba? So, maraming factors. Pero, parang nagkamali kasi yung nurse. Ewan ko medyo medyo may edad na rin siya, parang 40s. Pero, nakita siya ng client namin, eh ano pa naman yun, asawa ng isang influencer. So, nakita siya na hindi na-sterilize ng maayos yung Bottle, baby yung bottle. So jubo. yun, tapos ang grabe, yun yung issue eh. Tapos Actually, ang mahirap nga yan. Actually, hindi ko ilalagay yung caregiving doon sa task. mm, Ayoko nung masyado medyo malaking liability. So ano lang ako, yun nga yung walk the dog, walk the dog, isa yan, maganda yan. Kapag tapos makagawa tayo ng directory ng dog walkers na, kasi o kami kasi pain point din namin yan sa eh. BGC ang daming ganyan eh. Tapos mga condo dwellers kasi, ang daming ganyan, mga walk the dog, yung basta ako yung day services na wala masyadong liability like cooking, cleaning, wala ka na ba liability dyan eh. Yun nga sabi nila, may iba nagsasabi, babysitting. Ayoko Oh, babysitting. Pucha, mahirap yan. Mamaya, Delicate yan, may mangyari mentorship. doon sa bata, demanda pa tayo. Ang dami nating Oo, lawsuits yan. muntik na So, nga kami mademanda doon. Doon lang sa hmm, hindi na sterilize, yeah, tapos kinabahan kami doon eh. Medyo na-appease naman na ano naman natin, yeah. firefighting, yan. Yun nga eh. Na-pacify. So, eto sa Yun. tingin mo, kaya to ng kahit website developer lang. Website lang yan eh, no? Ano siya, hindi siya basta-bastang website. It's actually para siyang like Uber but for ganun siya. Yes. So medyo luma yung tech na ginagamit diyan, and kinakaya naman siyang i-develop ngayon. Pero ang nuance kasi diyan is marami silang nag-e-exist. Meron nga din dating service, I think si Kuya Jomar or parang something. May gano'n eh, na Pinoy. It was a concierge service that existed during the pandemic din. Talaga ba? Oo, Okay. hahanapin ko para sa'yo. Pero nag-exist siya dito for a while, lalo na nung time na uso pa yung pasabay, yung palengke. Oo. Naalala mo yun? Mm. Yung hindi na ikaw yung mamamalengke. Mm. Tapos, ginamit din namin yung service na yun, pero nag-die down siya, siyempre, dahil hindi na kailangan. Pero, may mga tao na na-build na yung
desire nila na magpagawa ng gano'n. Mm. Na naging dependent ba sila? Kasi Mm. ba naman, yung dog walking, ako, naghahanap ako kasi meron akong mentor sa US na sinasabi niya sa amin na kung kaya niya mag-deploy ng dog walking na business dyan sa lugar niya, tapos may demand, do it. Kasi, ano lang siya, hindi siya malaki masyado yung kita, pero meron siyang kita every month para siyang passive kung kaya mo maghanap ng enough people. Okay. So, and dog walking kasi nagsiscale yan as long as marunong ka rin mag-grow ng personal. Sabi mo nga, wala ka ng problema sa personal. Yun Mm. kasi yung challenge namin like, nung tinry namin yung nurse, yung caregiving, dun kami nag-hit ng wall. Mm. Kasi hindi, I mean, may mga sumasali, pero hindi enough para ma-meet yung demand. Mm. Correct. Hmm. Okay. So, anong pangalan na gusto mong i-test? Meron na kami. Meron na sila eh. Protocol. Hmm. Go to call? Protocall. Protocol. So, Ah! professionals to Protocol. call. Ah, Pwede. galing, di ba? Kaya natagal ako eh. Yan. Kulit ah. Sige, gusto mo parang actually, parang, parang kaya ko siyang gawin, pero mabagal lang akong gumawa. Pero nakikita ko na yung way. Pero ang gagawin ko na lang, mag-recommend ako sa'yo ng team Okay. para mas mabilis sila kasi may Okay. experience. Pero Sige. parang gusto ko pa rin sumali kasi as a marketer din, parang I want to Mm. see how this turns out kasi marami akong matututunan sa iyo Mm. Kasi like kami nag-struggle talaga kami dun sa yun nga growing the service personnel side of Mm. the business. Dun kami kaya ngayon ang MR namin parang wala pang 100K per month eh. Mm. Nasa 60-70 lang. Eh ano yun, parang joke lang. Oo nga, maliit. Hmm. Sige, okay. Just let me know. Refer mo sa tapos pag-trabahuhan natin together. Sige, sige. Ayusin ko yung project natin. Tapos parang gusto kong sumali as parang part ng team dito sa protocol. Protocol, di ba? Cute eh. Protocol. Ayan. Pwede rin ako makatulong sa mga video ads and creatives Yes, para correct. maka-contribute din ako. Okay. Ayos. Sige, Mentor Ayos. Joe. Salamat Thank sa you, call. thank you. Thank you, Shoden. Ah, Salamat. See you next week. bye. See Bye-bye. you.